Umpisahan ko ito maganda tong topic na ito. Kasi po, naglabas ng balita yung Abante, no? Naglabas ng balita yung Abante. Sandali, saan ba yun? Ito, nilabas nila yung balita, yung top 10 o yung 10 ahensya na mayroong pinakamatataas na mga pondo o budget. Sandali, hanapin ko lang yung pinakamaganda nating ano. Kita mo ba, bro? Kita Pagkaganyan. O ano, naghahanap ako ng magandang anggulo natin eh. Hindi ko yan. Yan pala yan. Okay. Nakalagay dito, nakasulat ho dito mga kababayan. Huwag kayong mag-alala, pag-uusapan natin si Chavit Singson. Naku po, kaya pala patawag ng kung ano-ano itong si Chavit Singson, kinakabahan. Dito muna tayo. Top 10 mga ahensya na may pinakamataas na budget para sa 2026. Uunahin ko na, boss. Ano masasabi mo? Edukasyon, 1 trillion. 1.015 trillion. Edukasyon. Yan, kailangan yan. Yan talaga yung nasa salikang batas natin yan. Dapat yung number 1 talaga yun. Top 1 talaga eh. Edukasyon. Tapos ang sabi, kaya nadagdagan pa yan kasi meron pong portion dyan yung papagawa ng mga classroom. Di ba kulang na kulang tayo ng classroom para sa mga estudyante. Nung Department of Education si Sara Duterte, hindi ba natupad yung mga gano'n nila? 22 lang daw eh. 10 taon. Tapos ang lalakas mambash ng mga DDS sa mga kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga eh. 22 Pero lang naman pala yung nagawa nila. Si DepEd Secretary Shani Angara, maganda ginagawa ngayon, ano? Oo, tutok na tutok siya ngayon eh. Kasi syempre, naisiwalat na yung mga pagkukulang dyan, no? Bawat ahensya, lalo na dito sa edukasyon, na natututukan niya. Natututukan niya na. Alam nyo mga kababayan, kahit papaano, para ho sa akin, bilang nakatira sa labas ng bansa ng Pilipinas, so, para ho sa akin, hindi nauhuli ang edukasyon ng Pilipinas eh. No? Huli lang tayo doon sa mga kaalaman na pag yung bigla kang lumabas ng bansa, first time mo lumabas ng bansa, mamumulat ka, ay ganito pala. Doon lang tayo kulang eh. Pero sa edukasyon, nangunguna tayo. Bakit to mga kababayan? Ay nako, numero 1 na mga trabaho sa ibang bansa, yung mga air conditioning, yung mga, yung halos lahat ng nasa TESDA, maniwala ko kayo sa amin, mga boss chief amo, sir, yung lahat ng itinuturo sa TESDA, di ba, gobyerno di ba? Nag-aral ako dyan. Lahat ng tinuturo, welding, air condition and refrigeration, ano pa ba? Yung automotive, lahat ng itinuturo, yun ang patok sa ibang bansa, mga kababayan. Yung talagang skills. Skills talaga, no? Skilled worker. At ang galing ng TESDA dyan. Hanga ako kasi talagang sa TESDA, on the spot agad, talagang galawan agad kayo. Alam mo agad. At kapag kalipad nyo sa ibang bansa, kung ano yung kinakaharap nyong mga pinag-aaralan nyo sa TESDA, yun din naman talaga yung gagawin dito eh. No? Kaya tingnan mo, kapag brother, pag nasa ibang bansa ka, ikaw pumunta ka na ibang bansa, nahuli ka pa nga sa New York eh. Di ba? New York ba yun? Australia. NYPD, yes. Sa NYPD. Di ba? Hindi, ano lang naman niya yun. Joke lang yan. Joke lang. Pag lumabas ka ng ibang bansa, pangunahing hinahanap at gustong-gusto mga Pilipino. Oo, masipag kasi. Di ba? Number 1 trait. Tsaka like dito sa Cayman Islands na lang ho, mga kababayan. Talagang dito, pwede kang kumuha nung mga lokal, pwede kang kumuha nung mga, ayokong magsalita, baka mamaya palabasin ako ng Cayman Islands eh. Hoy, Mark, ano siya? Pero, hindi, libre permit, wala kang babayaran sa mga permit, etc. Tsaka instant, nandito agad yung manggagawa kapag yung mga lokal yung kinuha mo. Kaya lang, hindi pumapantay, hindi kayang pantayan ng mga Pilipino eh. Kaya ako talagang personal trainer, ay nako, Pilipino. talagang Pilipinas pa din ako talaga kukuha. Magkano binabayaran ko kada isang trainer na permit? Kulang 3,000 US dollars. Isang taon yun, ha? Oo. 200,000 pesos. Oo.
na kung saan kung sa lokal naman dito sa kinaroroonan ko mayroon at merong ay dito na lang hindi ako magbabayad ng 3,000. Oo. 'Di ba? Oo. Kaya Laki kaya 200,000 kaya sabi ko talagang edukasyon natin nangunguna para sa hindi naman sa nangunguna pero kapaki-pakinabang talaga. Oo. Ngayon bro, Pagdating sa skills, no? pangalawa, mukhang nga abutin tayo 1 oras dito pa lang sa top 10 DPWH, ano masasabi mo pumapangalawa? Ayun, nabawasan na yan. Dati daw sobrang laki yan. Pero ngayon, ang masasabi ko lang dyan, no? Kasi yan yung pangunahin na kinakabahala ng mga tao ngayon, yung DPWH project, budget. Sinisigurado naman po tayo, no? Na dahil ang namamahala ngayon yan, si Secretary Dizon, tapos si President Bongbong Marcos, kumbaga all eyes on me, all eyes on DPWH yan. So kung meron pang mangungura ko diyan pakapalan na lang talaga ng muka, no? At mahuhuli, no? Kaya sige, magsalita ka lang dyan bro, ha? Magsalita ka lang. Titignan ko yung echo ko. sapat na yung DPWH na yan, no? Kasi meron pong mga flood control project na aayusin 'Di ba? Kasi sasabihin nila, bakit meron pa rin DPWH budget? Dapat wala na yan. Hindi po maaari kasi meron pong mga sirang alam nyo naman, yung mga hindi maganda ang pagkakatayo ng mga DPWH flood control project. Syempre, aayusin po yun, no? Aayusin po. Para talagang, kagaya na sa Cebu, di ba? Pinangako ni President Bongbong Marcos, aayusin niya yung dun para hindi na bumaha ng ganong kagrabe. Kagaya nung nangyari last year, di ba? So, kailangan ng budget talaga ng DPWH, di ba? Ninong Ramos. Nagtatawa yung mga DDS Nagtatawa ba? Kumbaga gusto yata nila wag nang bigyan ng budget yung DPWH. Kaya nga, ganun nga gusto nila. Kasi nabababawan ako sa kanila kasi nga sabi nila madaming corruption etc. ganito, ganyan. Pwede ba yun? Parang ako hindi. No? Lalong-lalo na nakita na nga yung talagang medyo late na ang Pilipinas pagdating sa mga construction. Infrastructure, no? Dahil nga dito sa mga nagdaraang mga presidente etc. mga administrasyon. So ngayon, para sa akin, kailangan talagang habulin yan. At ang importante, nandyan si Secretary Vince Dizon. At kumbaga, para sa akin, mas pinopokusan na nila. Kailangan talaga ihabol di ba? Tama. Kasi sige, kailangan maisaayos yung mga sira-sirang daming di ba? Substandard na flood control na nakita, di ba? Kailangan ayusin yun kasi kung hindi maayos, di ganun na naman pag umulan ng konti sa Cebu, baha na naman, di ba? Correct, oo. Kailangan maihabol yung mga ghost project na hindi mga naipakita. Sabi ni Oberting, sabi nga ni PBBM, ang alisin daw yung corrupt, hindi yung proyekto. Tama, yun. Health, hindi na natin kailangan pag-usapan yan, yung health ng mga Pilipino. Ayan, 448 billion. DILG, Defense. Iisa-isahin pa ba natin to? Mukhang mauubusan tayo ng oras dito Yun lang yung pinapito bro. Yung DPWH kasi pumangalawa. Para ho sa akin, hindi dapat tanggalin at hindi dapat sobrang bawasan. No? Tama. Ayan. Ngayon, alisin na natin to. Papunta tayo doon sa part na pakaba ng pakaba doon sa mga DDS